Pilipinas, ang oras po 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po nagsasolang panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Sa ngalan po ni Attorney Cam, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Dito sa amin ay kanina umuulan. I don't know kung umuulan pa din ngayon. Jeric, umuulan pa ba? Hindi na. Malayo kasi kami sa sa pinto At hindi namin nasisili, pero naririnig po namin kanina yung mga pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon o gabi. Dos Kumpanieras. Anyway, ingat po kayo, lalo na po sa mga magsisiuwian. Sana po ay may dala kayong mga pananggalang sa ulan. At syempre, kayo po ay nagpunta na sa palikuran bilang paghahanda sa matinding traffic tonight. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan dahil nauuso, dahil nga po sa mga build program, sa mga iba pang mga proyekto ng gobyerno na kinakailangan, nakunin ang mga private properties o pagmamay-ari ng ating mga kababayan, para po maging site, ng mga proyekto ng gobyerno. Dos Kumpanieras. Kapag ka po ganito, abay wala pong problema kapag ka titulado ang property nyo. Lalo na po kapag ka po nasusunod sa proseso ang ginagawa ng DPWH o kung sino mang ahensya ng gobyerno, minsan or kadalasan itong mga local government units, kung alam po nila ang tamang proseso para sa tinatawag na negotiated sale o kaya naman ay expropriation o yung exercise ng eminent domain. Dos Kumpanieras. Ito pong eminent domain, ito yung karapatan, isa sa mga inherent na powers, isa sa mga tatlong primary na kapangyarihan ng gobyerno o ng estado para maisulong ang mga para maisulong kung ano man yung kanilang mga responsibilidad. Dito, for public use, kailangang magamit ang property ng ibang tao o ng mga private properties at sa pamamagitan po ng pagbabayad, pagbabayad muna ng just compensation. Pero base po sa mga kasi in-scan ko po yung mga messages ninyo noon pa, hanggang ngayon, na maraming mga nagrereklamo ng attorney. 30 years na po na nakuha ng gobyerno yung aming lupa, hindi pa po nababayaran. Meron pa po ba kaming karapatan na makarecover sa DPWH or sa local government unit, Kasi napakarami po nating mga kababayan na nakukunan ng propriedad na hindi naman nababayaran. Dos Kumpanieras. Ay hindi po ba isinasaad po sa ating constitution mismo, na no person shall be deprived of his life of life, liberty and property without due process of law, So hindi basta-basta makukuha at hindi rin basta-basta makukuha ang property mo hangga't hindi nababayaran ito. Although ito bang sinasabi ng saligang batas na kailangang mabayaran, kailangan ng payment ng just compensation, applicable ba ito sa lahat ng pagkakataon? Dos Kumpanieras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. Gayon din sa ating DZRH TV 4K livestream bilang comment. Sa ating DZRH Dos Kumpanieras bilang comment. At sa Facebook page po ito, sa DZRH News bilang comment. And of course, sa DZRH News Television bilang comment pa din. Dos Kumpanieras. Ang tanong, may expiration po ba itong pag-claim mula sa DPWH o sa ahensya ng gobyerno kung sakasakaling hindi na bayaran ng gobyerno ang property mo?
'Di ba? Exciting. Dos Compañeras. At kung sakasakali tinake over na lang nila, ano naman ang pwede mong gawin? Abay, syempre naman, no? Karapatan mo na makasingil, no? Kung sakasakaling hindi ka kasali doon sa mga exceptions na binabanggit po ng batas. Halimbawa naman, no? Ikaw ay informal settler, no? Yung common understanding natin doon sa, although mali na po kasi yung ganong term ngayon yung squatter, no? Kung halimbawa informal settler ka, hindi mo naman pagmamayari ang property, makakatanggap ka pa ba ng bayad, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay nagpatayo na ang concrete na bahay or structure doon sa property na iyong kukunin ng gobyerno. Dos Compañeras. At syempre, tonight po meron tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, sino ang magbabayad? Ang dapat na magbayad ng capital gains tax kung gagamitin ng gobyerno ang private property at nakuha ito via negotiated sale. Ipadala po bilang private message ang inyong sagot together with your full name, your GCash number, at syempre kung nasaan kayo, at isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, mga taga-Mugpog, Marinduque. Pinsan ko ito, si Evelyn, ano bang apelido mo Evelyn ngayon? Evelyn Rodelas. At hindi ko na alam kung anong surname mo ngayon, pero magandang gabi sa iyo. Ganyan din Boboy Puerto sa Puerto Princesa City, Palawan. Gael Enriquez. At syempre, magandang gabi Ramel Maluto sa mga taga-Gimaras. Sande Tomol, magandang gabi sa iyo. At syempre, Eduardo Narvaez, Moonbeats, si Josephine Garimbao sa Michigan, si Renato C. Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Belen Rivera, Richelle Adarlo at Glenda Fe Seco Agdigos, pamangkin ko ito. Magandang gabi din sa iyo, Chara Abraham at Federico Bagisi. Siyempre si Tita Ami Miraflor Garcia, Joy Garimbao ng Michigan, Gael, at maraming iba pa nanunood sa atin tonight. Dos Compañeras. Again, welcome po ang inyong mga katanungan. 0919-282-6485. At before we pause for commercial, narinig mo na po ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan, ang tinig ng Asul, Pula at Dilaw? Malapit na po ang engranding celebration ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama po nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Dahil 26 days na lang at muli tayo magsasama-sama sa 85. Iisa pong adikain, iisang tungkulin. Sama-sama tayo Pilipino para sa DZRH. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. Dos Compañeras. Ayan, at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras para sa inyong mga katanungan. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin kung pwede pa bang mabayaran sa lupa na kukunin ng gobyerno kahit wala naman kayong pinanghahawakang title. No? Kasi marami sa ating mga kababayan ay dahil nga po salat sa salapi para magproseso ng pagpapatitulo ng property na kanilang matagal nang inuukupa. Nadadaanan na lang ng diversion road ay hindi pa po napapagawa ng title. Kaya dahil napakarami ngayon ng mga projects, dyan po ba sa Quezon, no? Dahil dyan na maraming mga construction ng mga pagpagawaan ng mga kalsada dahil nga matraffic din sa area na yan, lalo na dyan sa may Santo Tomas, Batangas, dyan sa teritoryo ni Mami Belen Rivera. Dyan din po sa may Quezon, no? Matraffic din po. Sa may Lucena, matraffic din po dyan. Although, meron ng mga diversion road na nagawa. Meron napaka-traffic din dyan sa San Pablo, no? At sa mga iba pang lugar na marami po ang mga ginagawang mga kalsada, no? Yung iba nagiging farm
to farm to pocket road. Pero yung pong regular na mga projects, no, road projects ng ating gobyerno, paano nga ba ang mangyayari dito? At kayo nga ba makakatanggap ng compensation? Dahil nga po ang sinasabi po sa ating saligang batas, Article 3 sa Bill of Rights po ng Section 9, no private property shall be taken for public use without just compensation. Anong ibig sabihin nito? Walang pwedeng gamitin for public use na private property, o hindi maaring basta na lamang kunin ng gobyerno ang property na pagmamay-ari ng mga individual o yung mga private property na hindi muna nababayaran ang kaukulang halaga nito. Now, as to ano ba yung kaukulang halaga? Ngayon po, ang sinasabi po doon sa bagong batas, actually hindi na ito kabaguhan, dahil 20-something lang ito, yung tungkol doon sa Road Right of Way Act of the Philippines. Ayan. Dos Compañeras. So again, meron pa tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, sino ang dapat na magbayad ng capital gains tax kung gagamitin ng gobyerno ang private property at nakuha ito via negotiated sale? Sa batas po kasi yun pong yung Republic Act 10957 ba yun? Yung pasensya na kayo hindi maganda ang memorya ko pagdating sa mga number. Pero yung yung Right of Way Law of the Philippines, ang sinasabi po doon, merong ilang paraan para magamit ng gobyerno ang property ninyo. Pwede pong via donation. Kung kayo ay generous, pwede ninyong i-donate sa gobyerno ang property ninyo. Sasagutin na po ng gobyerno ang donor's tax. O kaya naman po sa pamamagitan po ng negotiated sale. Anong ibig sabihin ng negotiated sale? Ibig pong sabihin, nagpadala sa inyo ng notice at ng offer ang for example DPWH, kasi sila naman ang usually may proyekto para sa mga road work, road expansions, papadala sila ng offer sa inyo. Pagkatapos within 30 days sasagot kayo na sige, okay, pwede pa kayong mag-negotiate. Baka naman boss, pwedeng taas-taasan nyo kasi ang kalakaran ng bentahan dito sa lugar namin ay ganito na po ang market value, kasi fair market value ang nagiging basihan kapag ka po negotiated sale. Ibig sabihin, hindi ninyo na pinahihirapan ang gobyerno na pumunta pa sa korte para sa tinatawag na expropriation proceeding. Kasi sa expropriation proceeding po kasi doon zonal value ang basihan ng bentahan. Dos Compañeras. Kung tayo naman po ay mga individual na may-ari ng property na kukunin ng gobyerno, wala po tayong karapatan na tumanggi, kahit pa bahay natin ang matatamaan. Wala po tayong ganong pribilehiyo na tumanggi. Ang tanging magiging issue na lamang po doon sa korte kung sakasakali ay kung magkano ang magiging just compensation sa property na kukunin ng gobyerno para sa pampublikong proyekto. Dos Compañeras. Again, wala po tayong karapatang tumanggi kapag ka po in-exercise ng gobyerno ang power of eminent domain o yung tinatawag natin sa pamamagitan ng proseso ng expropriation. May advantage po kung tayo ay kung negotiated sale. Bakit? Sa negotiated sale, makaka-negotiate po kayo ng kung magkano ang magiging value ng property. Of course, ito po ay hindi naman yung tipong patataasan ng husto. Usually, ito ay fair market value. Kung ano yung kalakaran na value doon sa lugar ninyo. Higit na mataas kumpara kung ito ay idudulog pa sa korte dahil ang sinasabi po doon, yung zonal valuation. Syempre, ang zonal value is higit na mababa kumpara doon sa fair market value. Dos Compañeras. Maliban pa po dito, kapag kapot sinabi natin negotiated sale, meron pong pangako ang gobyerno na ang sasagot, ang gobyerno ang magbabayad ng capital gains tax. So, anong ibig sabihin nito? Sa ordinaryo po kasing bentahan, ang nagbabayad po ng capital gains tax ay kung sino ang kumita. So, sa sitwasyon ng bentahan, ang deemed na kumita ay ang nagbenta. Siya ang tatanggap ng pera. Pero ang commitment po doon sa bagong batas, yung right of way law,
ang magbabayad na po, ang mag-a-assume na po noong capital gains tax ay ang gobyerno. Dos Kumpanya. Malaki na po itong matitipid dahil 6% po, no, ang capital gains tax. Ay yun na din po sa ating train law. Dos Kumpanieras. Now, ang sinasabi po kapag sa batas, kapag ang gobyerno ay gagamitin ang property ninyo for public use, take note po for public use, hindi sa para kung saan-saan lang, no? Dapat po ito ay magbigay sa inyo ng offer. Anong ibig sabihin nito? Ibibigay na po sa inyo kung gaano kalaki ang kailangan dun sa property ninyo, sa magkanong halaga. And take note, no? Pati po yung mga improvements, standing crops, no? Dapat din po itong mabayaran. In fact, no, kapag ka po nag-negotiated sale at nag-execute na kayo ng deed of sale, mababayaran na po ang 50% or 50% of the purchase price upon the execution of the deed of sale. Dos Kumpanieras. 70% din ng standing crops and value, no, nung property na inirect ninyo doon. Like for example, may bahay, meron kayong barong-barong doon, dapat din pong mabayaran kasabay nito. Hindi po pa pwedeng pupunta doon sa inyo ang DPWH at i-demolish na lang kayo, no? Na wala man lang kaukulang bayad, no? Kailangan din po ng mga proper documentation para din po mas smooth sailing ang inyong transaksyon with the government. Dos Kumpanieras. Tita Carmencita Arevalo, listen. Bakit may bibili ba ng property ninyo? Ayan. So, kaya nga po nasa advantageous possession kayo kung papayag kayo doon sa negotiated sale at hindi na ninyo pa hahatingin pa sa korte. Bakit? Pagka po nag-expropriate, ibig sabihin pupunta ang ahensya ng gobyerno sa korte para ikaso, para makuha yung property ninyo, zonal valuation, pero no, yun pong full amount na yun, i-deposit na doon sa korte. Tender of payment po ang tinatawag dito, no? So, nandoon na din, wala na rin po kayong kawala. Yun nga lang, kayo pa rin ang magbabayad ng capital gains tax sa ganitong sitwasyon. Dos Kumpanieras. Pero, meron po syempre mga exceptions dito. Yun ang malungkot, kasi meron pong question, Uunahin ko, no? Ang sabi po, ito pala muna, linawin natin. Current market value of the land kapag ka po negotiated sale, ito yung 10752, tama naman ako sa number ko, the RA 10752 Right of Way Act, at ang sinasabi po sa batas, yung implementing agency ay dapat mag-offer sa property owner ng compensation price, yung current value of the land, at the same time, yung replacement cost ng structures and improvements, at saka current market value ng crops and trees. So po, kung meron po kayong mga puno doon sa inyong property, dapat din po itong mauyanan ng gobyerno. Dos Kumpanieras. Ayan. So, may banggit dito si Calmam Nor. Sabi niya, expropriation case to be initiated by Solicitor General. Actually, yun po kasi ang Solicitor General ang tumatayong abogado, no, ng gobyerno. Kaya yes, tama po kayo doon. Ayan. Dos Kumpanieras. Ngoyong Montes, magandang gabi sa iyo. Kenneth Arevalo, gayon din Rodney UC at Gael Enriquez, Enrique Vista, Violeta Montecalvo Zambrano, Maricor Angeles at maraming iba pa. Now, let us proceed. Kapag ka po nag-execute kayo ng deed of sale na, no, with the implementing agency, no, matatanggap na ninyo dapat yung 50% noong negotiated price, at saka tawag doon, hindi na po kasama doon or naawas na po, hindi, malinis na po yun sa mga taxes dahil again, kapag negotiated,
ang gobyerno na po ang mag-a-assume ng bayarin sa buwis. Hindi po ito kinukuha dun sa purchase price. Separate po ito. So kung magkano yung napag-usapan ninyo, yun po dapat ang inyong matatanggap. 50% of that, hindi na aawasan pa ng buwis. Dahil again, ang gobyerno ang sasagot ng capital gains tax sa mga pagkakataon na ito ay negotiated sale. Dos Kumpanya. Again, dapat kayong makatanggap ng 70% ng negotiated price ng mga structures, improvements, crops, and trees. No? So dapat po ay matanggap na din niyo. Hindi rin po kasali dito yung buwis dahil again ang gobyerno po ang tatanggap, ang siyang magbabayad ng buwis dito sa negotiated sale. Now ang tanong ay attorney, kailan ko po ba makukuha yung another 50%, or yung 30% doon sa standing crops, sa value ng improvements, sa trees, So kailan ko po yun matatanggap? Dos Kumpanieras. Kung porsyento lamang po, kung porsyento lamang po ng isang buong property ang makukuha sa inyo, say for example, sa isang ektaryang lupain na pagmamay-ari ninyo, 5,000 square meters lang ang makukuha o madadaanan ng proyekto ng gobyerno. Kapag ka po na-annotate na ang bentahan doon sa title, sa Register of Deeds, maari na po ninyong makuha yung kabuoang bayad. So wala pong first ilang gift, hindi po ito several gifts. 2 gifts lang ang mangyayari. Una, kapag nag-execute kayo ng deed of sale. Pangalawa, kung porsyento lang ito, kapag na-annotate na ang sale doon sa inyong title. Dos Kumpanieras. Kapag ka naman po buo, let's say for example, buong isang ektarya ang kukunin ng gobyerno sa'yo, yun yung sa TCT number, blah, 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 kapag ka po nailipat na sa gobyerno or doon sa agency, sa agency ng gobyerno, yung title ng property. Dos Kumpanya. Minsan tumatagal dahil matagal ang pagpapalipat ng title, Although normally, mabilis-bilis sana kung tututukan at mag-aasikaso. Dahil again, meron po tayong tinatawag na Citizens Charter na kung saan, nakasaad po doon kung gaano dapat ang maging yung time frame o yung period within which ma-accomplish ng ahensya or specific na ahensya ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin. You can check po with the Citizens Charter of the Register of Deeds. Dos Kumpanieras. Okay, magandang gabi sa iyo, Maricor Angeles. Yes, nagsusolo po ako at yan, Ma'am Charo Abraham, pati po yung coconut, yung ilang puno ng nyog, na mapuputol dahil sa proyekto ng gobyerno, dapat din po ito ay mabayaran. Yan. Dos Kumpanieras. Maraming salamat po, attorney, sa topic na ito. Nakuha namin ang impormasyon na kailangan naman dahil kasalukuyan pong madadaanan daw ng diversion road ang property namin dito sa Batangas. Abay, magandang gabi po sa inyo, Mang Edgar, sa inyong pamilya. Magandang gabi din sa iyo, Luna Ben. Magandang gabi. Nanonood sa atin sa Quirino Province. Ito pa, merong question dito. Ito, si Mary Grace, sana po ma-explain din po yung mga title daw po na wala daw pong karapatang mabayaran kahit paggamitin ng gobyerno. Yun po ang binabanggit ng DPWH pero hindi naman po malinaw sa amin kung bakit. Dos Kumpanieras. Malamang sa malamang, ito pong property ninyo ay nakuha ninyo via patent or homestead patent or agricultural patent, in which case, under po sa ilalim ng Commonwealth Act number 141, meron pong subject sa easement. Meron pong annotation ng easement ang inyong property. Anong ibig sabihin nito? Na kung dahil libre ninyong nakuha mula sa gobyerno ang inyong property, yun pong property ninyo ay subject sa easement. Dati 20 meters lang, ngayon hanggang 60 meters. Ibig pong sabihin, kung gagamitin ng gobyerno ang 60 meters ng property ninyo para po sa expansion ng daanan,
yun pong 60 meters na yun na halaga ng lupa ay hindi po mababayaran sa inyo. Pero kung meron kayong standing crops, mga improvements, pinatayuan ninyo ng bahay, yung halaga po ng bahay ay dapat na mabayaran sa inyo. Dos Compañeras. Yun po ang limitasyon sa Commonwealth Act number 141 dahil ang sinasabi po subject sa easement. And take note, kahit po halimbawa ito ay nailipat na sa iba. For example, si Jeric Barreto, ang original na nakakuha ng patent sa property. After a couple of years, no, ay binili ko ang property kay Jeric Barreto. So hindi na siya OCT, hindi na siya original certificate of title, naging transfer certificate of title. Yun pong easement, yun pong burden, yun pong karga, yung annotation doon, bagaman at nalipat na sa ibang tao, nabili ko na, nananatili po ang burden sa property, ang obligasyon ng property para sa public use kung gagamitin ng gobyerno ito para sa road expansion. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo. Ano ba yun? Sumabit. Magandang gabi sa iyo, Attorney Winnie Mirera. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre, mga taga-Quirino, magandang gabi po sa inyo. Now, the next question would be, Attorney, paano naman po, kung sakasakali, wala naman po akong title kasi wala naman po akong pera Hindi ko pa po napatituluhan. Pero Attorney, 1960s pa po kami nakatira dito Nagbabayad po kami ng buwis. At nandito po ang aming tax declaration. Regular po kami nagbabayad ng amilyar taon-taon. Dos Compañeras. At ito po, sinasaka po namin ang lupa. Ngayon po, dadaanan ng proyekto ng DPWH. Wala na po ba kami makukuha dahil wala naman po kaming maipakitang title? Kasi ang sinasabi ninyo, upon execution of the deed of sale, upon, tapos yung pangalawa, upon annotation of the sale, doon sa certificate of title, o kaya naman ay upon transfer of the title, upon transfer of registration, doon sa ahensya ng gobyerno. Tama ba na wala nang makukuha? Dos Compañeras. Kung ang property po ay unregistered, hindi pa na irirehistro. Pero, ito po ay alienable and disposable, as certified by the DENR. In most cases, CENRO, Community Environment, basta CENRO, nawala na ako Ayun, yung local counterpart po ng yung mas mababa sa Penro, yung mas lower pa, dahil sila po ay syempre, di ba, DENR, Environment, Natural Resources Office, yung sa CENRO, hingi kayo doon, ng certification saying it is alienable and disposable, and you have been in possession of the property for quite a while, in the concept of an owner. Anong ibig sabihin nito? Na kayo na ang nagmamay-ari talaga ng property. It's just that wala kayong title na pinanghahawakan, wala kayong kopya ng title dahil hindi pa ninyo naparirehistro. Pero, yung inyong paghawak sa property or paggamit sa property is in the concept of an owner. Ito ay open, hayagan, lantaran, continuous, tuloy-tuloy. Ang sinasabi po ng batas dati, dapat 30 taon kayo na ang humahawak ng property. Ngayon, with the confirmation of an imperfect title, 20 taon na lang po ang requirement. Exclusive, hindi yung patlang-patlang na noon nagkaroon kayo ng issue sa pagmamay-ari, hindi ganoon, dapat tuloy-tuloy. At adverse na kaya ninyong ipaglaban ito kahit kaninong Poncio Pilato, At syempre notorious, yung kayang-kaya ninyong panindigan na, ito ay property ko. Dos Compañeras. Kapag ganito po ang inyong nature ng possession or occupation ng property, maari po pa rin kayong makapaghingi ng just compensation provided, of course, mapatutunayan ninyo na kung sakasakali nga nagustuhin ninyong magpa-title sa property, makakalusot ang application ninyo at mabibigyan kayo ng title, then you will be entitled to just compensation. Dos Compañeras.
Enrique, basta mahirap po pala magkabisado ng numero. Depende po eh. Mahina po ako sa mga numero, pero magaling po akong tumanda ng mga pangalan, ng mga itsura, ayan. Pati yung pang-amoy ko po, natatandaan ko yung mga naamoy ko last week. Na-imagine ko pa ngayon, pero yung numero hindi ko po kaya. Dos Compañeras. Okay. Now, meron pong question. I hope I was able to answer your question. Ito yung tungkol sa sa kay Mary Grace, no, na tawag doon yung walang karapatang mabayaran dahil dahil wala silang title, or tsaka yung question niya tungkol doon sa yung annotation sa kanilang title, no? Again, meron pong tingnan po ninyo kung meron kayong kopya ng title diyan, no? Baka po merong annotation, no? Kung ito pa ay mga free patent, malamang sa malamang subject po ito doon na increase po kasi from 20 to 60 meter easement. Ayan. Okay, si Christine, nice topic, attorney. Itong usaping lupa, ang gustong-gusto namin. Basta lupa po, nakatuto kami ng asawa ko, pati mga in-laws para kami nanonood ng sine pag Dos Compañeras na. May popcorn pa pong pamerienda ang asawa ko. Ay, thank you very much. Dos Compañeras. Nakakatuwa naman. I hope you're learning kasi alam nyo po, mahirap din, mahirap ding intindihin ang ating mga batas. At kung halimbawa po, hindi natin naiintindihan, mahihirapan tayong isulong ang ating mga karapatan. Okay, Attorney Judy, sana po gawa kayo ng episode about klowa kasi po marami dito sa amin nagbebenta ng lupa, mga nakaklowa. Ito lang po ang restriction kapag kaklowa, Dapat po ito ay naka-10 taon na o lagpas na 10 taon para, mailipat or para mawala yung restriction kasi meron pong 10-year period of restriction na hindi maaring ibenta, i-dispose, isangla o kung anuman ng awardee ng gobyerno. Dos Compañeras. We also have previous episodes on that, especially nung sa batas po itong Agrarian Emancipation Act kung saan hindi na po babayaran ng mga benepisyaryo ang lupang natanggap nila via klowa. Ito po si Tito, hindi ko na lang babanggitin ang kanyang surname. Attorney, ito po ang problema. Ang Batangas-Quezon National Highway Project ay tapos na, matagal na, pero wala na 1 sentimo na babayad. Paano po ba makukuha? Ayun. Dos Compañeras. So thank you very much sa mga Sumaklolo, Xendro Community, Environment and Natural Resources Office. Thank you very much, Kenneth Arevalo. Okay, si Carl Manuar may question pa din. Pero magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Again, we have a DZRH Malakas promo question. Sino ang dapat na magbayad ng capital gains tax kung gagamitin ng gobyerno ang property at private property or take-two? Sino ang dapat na magbayad ng capital gains tax kung gagamitin ng gobyerno ang private property at nakuha ito via negotiated sale? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page together with your full name, your GCash number, and of course, kung nasaan po kayo, isa pong mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. At syempre, tinatalakay po natin yung tungkol pa rin dito sa mga more on tayo dun sa negotiated sale. Kapag ka po gagamitin ng gobyerno for public purpose ang inyong property, mas maganda na po na negotiated sale para po yung gastos sa pagbabayad ng buwis ay hindi na tayo ang sasagot, kundi ang gobyerno. Merong nagtatanong kanina, I think it's Carl Manuar, yung question niya patungkol sa kung maaari din bang masubject dito sa easement, yung mga klowa. Yes, nasa subject po ito sa mga easement. Nagkakaroon po ng annotation sa likod na bahagi ng inyong title, doon po naka-indicate yung. At ito po ay nakikarry kahit pa malipat na sa ibang tao ang property. Dos Compañeras. May mga pagkakataon naman po na ang ating property, bagaman at
ito ay naging subject dahil meron pong annotation sa ating title, no? Nakuha natin sa free patent. Halimbawa, 60 meters ang nakain sa property natin, ay 80 meters lang, no? 80 meters lang yung kabuuan sukat ng ating property. So ano nang mangyayari doon sa 10 meters, no? Yun pong 10 meters na yun dahil imposible nang magamit pa natin. Wala ka nang maitatayong kung ano mang structure doon. So yun po dahil na damage, kumbaga ay nasira na yung overall na gamit ng inyong property. Yung 10 meters, babayaran po yun ng gobyerno according to yung per square meter na value nito. Ang magiging kumbaga ay libre lang po ay yung 60 meters na nakalagay doon ayon sa kondisyon ng inyong grant sa inyo sa ilalim ng Commonwealth Act 141. Dos Compañeras. Ito naman si Ma'am Charo Abraham. Sa kuha ko ng land ko po, dinaanan yung lupa ko para gawing road without informing us. Hindi binayaran ang lupa. Yung puno lang po, 100 pesos each. Nagreklamo ang ate ko sa Bureau of Land at sa radio. Kumampi po ang announcer sa DPWH. Ang tanong po kasi doon, paano po ninyo na-acquire yung property? Kasi baka po, no? Baka yung property ay grant po sa inyo ng gobyerno. So kung ito po ay nakuha ninyo ng libre mula sa gobyerno, ibig pong sabihin, you are no longer entitled to just compensation on the lupa, but you are entitled to just compensation on the structures, on the trees, no? In your case, yung coconut trees. Dos Compañeras. Now, ang tanong, attorney, paano kung kagaya nitong, sino ba itong nagtatanong kanina, na napakatagal na daw, na sabi niya, meron dito, si Rodeline, yung road widening po dito sa amin, natapos na matagal na po, almost 20 years na. May nakuha pong lote sa amin, pero hindi po kami nababayaran. Paano po ba at saan kami magkiklaim ng bayad? Ang tanong ay, ito ba ay subject doon sa easement? Yung property niyo ay subject ng easement na kasama sa kondisyon ng grant ng property ninyo. Kung hindi po, maaari po kayo mag-file ng kaso para unang-unang gagawin po ninyo, mag-demand kayo ng demand for payment, no? Doon sa sino po bang nag-initiate ng proseso na ito na pagbili ng inyong property. So mag-file po kayo doon ng demand, no? Padalahan po ninyo ng demand letter. At pagkatapos po, kung hindi pa rin nabibigay sa inyo, maganda po mag-follow up kasi ganito po kasi ang nangyayari kapag ka po yung property natin ay tawag doon. Kapag ka po, ganito na lang. Every time po, na halimbawa, ang local government unit ay merong proyekto kasi ito ang kadalasan na nagiging problema, yung mga LGUs. Pag DPWH, hindi siya masyadong problema. Pero kadalasang nagiging problematic kapag ka ang local government unit ang nag-exercise nito. Bakit? Kinukuha na lang ang property na hindi binabayaran. Ang kinakatwiran ay wala pa kaming pondo. Pero hindi po ba? Bago kayo magawa ng project, meron na dapat itong allocation. So hindi mo ikaw, LGU, hindi mo maaaring ikatwiran na wala kayong pera dahil bago pa kayo mag-implement ng project, hindi po ba meron itong alokasyon na budget. Ibig pong sabihin, may pera ito. Maaring kinukupit nyo lang or ayaw nyo lang i-release. Dos Compañeras. Nagiging problema naman pag hindi ito na ibabayad at safe pa ito doon sa LGU. Hindi pa nakukurakot. Nagiging problema. Bakit? Bumabalik po kasi, no, or ahensya or whatever, umabalik po ito sa National Treasury. So magpo-problema na naman, paano kayo makiklaim? Kailangan nyo pang ilabi na mapondohan ulit para kayo makakuha ng just compensation. Yun po ang nagiging problema. Dos Compañeras. So, kung halimbawa po kayo ay may property at hindi naman ito subject sa right of way yung property ninyo at sabi na gagamitin na namin ang property ninyo, hingan nyo kaagad asaan po yung formal offer ninyo, yung magkano po ang pera ang ibabayad ninyo sa akin, considering ito po yung crops, ito po yung bahay na nakatayo, meron po itong mga halaman na nakatanim pa. So, kailangan po nilang mag-present ng formal offer sa inyo. Kung hindi, at bigla na lang papasok sa inyo yung implementing agency, pwede po ninyo itong harangan. Hingan po ninyo ng court order. Nag-expropriate po ba tayo? Kasi wala naman akong natanggap. Kasi supposedly, no, kapag ka po mag-e-execute muna tayo ng deed of sale, tsaka babayaran po ninyo ako at tsaka ninyo
normally saka pa lang ninyo matitake over ang property. Dos Compañeras. Kasi hindi ba sabi sa batas, hindi maaring kunin without payment of just compensation. Dos Compañeras. Yun. Ang sabi po sa, I think it is Eusebio, it's a Pasig City case, kinuha ng city government ang portion ng lupa niya, hindi na bayaran after how many years? I think it was 30 years. Nagrereklamo pa din yung may-ari dahil tinake over na lang ng city government of Pasig ang kanilang property nang hindi pa rin nababayaran. Sabi ng korte, ang ponente po nito I think was Justice Presbitero Velasco na kasalukuyang gobernador sa aming lalawigan ng Marinduque ay si Eusebio versus Luis, This is I forgot na the exact year kung kailan po ito nangyari, pero sabi doon, kapag ka ang property mo ay kinuha ng gobyerno for public use at hindi tama yung taking na nangyari, hindi dapat mag-expire o mag-prescribe ang iyong karapatan para makasingil sa gobyerno. Because again, walang property, pribadong property ang maaring gamitin ng gobyerno for public use without payment of just compensation. Dos Compañeras. Okay, I hope you learned something today. Napakahaba po nung batas, pero I hope kahit papaano ay nakapag-impart tayo ng kaunting kaalaman para din po kung sakasakali maisulong po natin ang ating karapatan at alam po natin ang gagawin natin. Dos Compañeras. Kapag ka po nagkaroon ng legal battle, syempre medyo mabusisi din po ito, pero maari po kayong dumulog ng personal sa mga abogado na inyong pinagkakatiwalaan to handle your case. Again, wag po ninyong basta-basta isusuko ang inyong karapatan. Yan. By the way, yung pong presyo ng property ay at the time of taking, So, ibig sabihin kung kailan kinuha yung property ninyo, yun po ang maging basehan ng presyo, Kung halimbawang katagal-tagal na hindi pa rin nababayaran. But, you are entitled to interest, Maari pa rin po kayong ma-awardan ng danyos perwisyo dahil sa ginawa ng gobyerno or kinatawan ng gobyerno sa inyo. Okay, sa tanong na sino ang dapat na magbayad ng capital gains tax kung gagamitin ng gobyerno ang private property at nakuha ito via negotiated sale? Dos Compañeras. The answer is the government. Congratulations sa iyo. Sabi niya kanina, mabasa lang po yung message ko. Happy na po ako. So, ngayon, nanalo ka ng 500 pesos. Congratulations dahil tama naman ang sagot mo. Taga Barangay Tatalon, Quezon City. Congratulations sa iyo, Enrique Vista. Makukuha po ninyo ang inyong premyo on Saturday or kung hindi man sa Saturday, sa Sunday. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Yun pong issue noong nagrereklamo tungkol sa isang ospital. Kakailanganin po ninyong isubstantiate ang inyong mga akusasyon dahil yun po ang magiging basihan kung sakasakaling mapag-iisipan ninyo na magsampa ng kaso. Maganda po na personal, hindi po pinapadaan sa mga ganitong online na platform para po maiwasan makasuhan kayo at maiwasan din makasuhan kami. And maganda pong sa proper forum natin dadalhin ang ating mga reklamo. Especially, nagme-mention po tayo ng mga specific names. Dos Compañeras. Paalala lang po, para iwas disgrasya dahil kung may mga pagkakataon, tayo ang argabyado, tayo ang may karapatan. Pero dahil sa ating recklessness, pagsunod natin sa, dahil sa matindi nating emosyon, na may natatransgress tayo na ibang mga batas and nababalikan po tayo. Iwasan po natin yun. Huwag nating bibigyan ng bala ang kalaban laban sa atin. So we go to the proper forum at kung halimbawa tayo ang nag-aakusa, we provide the evidence. Dahil yun pong nag-aakusa ang may burden of proof o may bigat ng responsibilidad para patunayan ang krimen na kanyang inaakusa. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel. Ang tabayan pa susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po natin tonight, Jeric Barreto, ang poging-pogi. Although taken na po siya, hindi na po pwede. At yung mga nag-assist sa atin online, si Kenneth Arevalo and of course, Miss Gael Enriquez. Same time, same station, same channel po bukas. Ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.